Magandang umaga sa inyong lahat mga bro. Ayan, so para dun sa mga nagre-request, okay? So napakarami nagre-request sa atin patungkol dito sa KTM Duke 200. So wala tayong may pakitang video kasi wala pang unit na nagpapagawa sa atin. Okay, so ngayon mga bro, ayan, meron ditong dinalang KTM. So i-condition yan mga bro. Condition lahat, yung mga kailangan palitan. Okay? Ito troubleshoot natin yan mga bro. Napakaraming problema po nito ng KTM. Mga ilaw, ayaw radiator fan, ayaw gumana. Basta check up lahat. Yung mga MDL, headlight, signal light, wala po lahat yan. I-condition natin. So umpisahan natin sa basic mga bro. So marami kasi nagre-request sa atin dito sa KTM. Hindi ko makapagbigyan. Meron akong video ng KTM mga bro. Pero yung mga nagpa-home service sa atin. Pero hindi detalyado kasi nga home service. So ayun mga bro, ituturo ko sa inyo. May nagtanong ka sa atin paano daw ba mag-change oil ng KTM Duke 200. So para doon sa nagtanong, para po sa inyo yung video na ito. So ayan mga bro, bago natin umpisahan, syempre yung mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated kapag meron tayong mga panibagong videos na mga i-upload. So umpisa na natin. Ayan mga bro, so tama-tama po itong ganitong motor habang ang maulan ng panahon. So unti-unti natin mga bro, abangan nyo ito, unahin natin ang video para mas detalyado, para marami tayong video na magawa. Kasi maghapon kaya kong gawin yung problema nito Kaso gusto ko gawin, hindi naman nagmamadali yung mayari nito mga bro. Hindi naman siya nagmamadali. So gagawa po tayo ng mga tutorial dito. Ngayon, ang tutorial lang natin is kung paano ba mag-change oil or paano magpalit ng oil dito sa KTM Duke 200. So ang isusunod naman natin is coolant. Paano magpalit ng coolant? Kasi yun ang mga kailangan natin i-check dito mga bro. Okay mga bro, dito sa KTM Duke 200, kung meron kayong ganitong motor, so kunti lang kasi ang meron ganito mga bro. Kumbaga sa kalsada, kunti lang makikita mo dito. Pero ang makina nito mga bro, kamukha lang ng NS 200 na Kawasaki na Bajaj. Okay, so makita nyo sa labat yung wiring nya. Pero hindi yan mga bro yung pag-uusapan natin. So sa pag-change oil mga bro, kailangan nyo munang tanggalin to. Ayan, yung pinaka parang araro nya, ayun, yung cover na yan, kailangan nyo pong tanggalin niya. Kasi pag hindi nyo tinanggal, tatamaan lang to. Baga man kung kaya nyo tanggalin, okay naman, nasa sa inyo po yan. Pero ang tendency, pag nilawagan nyo yung drain plug natin, tatapon dito yung langis. Okay? So paano ba tanggalin yan mga bro? Merong dito sa ilalim, okay? Sa ilalim, mayroon po yan na 10mm socket, 4 po yan. Kailangan nyo muna luwagan yon. Isa dito, isa dun sa kabila, isa dito, at isa dun sa kabila. So yun yung mga bro yung una yung tatanggalin. Okay? So tapos sa mga magtatanong, ilan ba ang capacity ng langis nito? So ang KTM Duke 200 mga bro ay 1.5 liters dapat ang ilalagay nyo dyan. Kasi medyo malaki yung makina, kailangan medyo madami-dami rin na oil. So ayan mga bro So meron tayong mga video sa KTM pero home service yun. Yung mga ayaw mag-charge, ayaw umandar, marami tayong video nyan. Pero yung ganitong mga makakagawa tayo ng step by step tutorial, ngayon tayo mayroong pagkakataon mga bro. Kasi yung ibang mga home service natin, hindi naman detalyado yung video natin. Alam naman ng mga followers natin yan, mga subscribers, na kapag ka home service, hindi ganun kadetalyado. Ngayon, meron tayong pagkakataon, so detalyado yung video natin ngayon. Masasabi ko sa inyo yung bawat detalye, bawat anggulo ng video, ano yung mga dapat yung i-check at palitan kapag ka mag-change oil kayo. So yun na nga mga bro, ang dami pa natin pasakalya na naman. So tatanggalin nyo lang to, yung ilalim. So kalasin muna natin gamit lang tayo dito ng 10mm na socket para matanggal po natin yan. So tara. Yan. Kakapain lang natin to mga bro kasi hindi naman natin nakikita Yan, pasok naman sa bunga. Kabilaan. Yan. To the straight to the
to the Yung bolt na yan mga bro, 18mm po yan. So wag kayong gumamit ng 17. Wag yung kayong gumamit ng lalong-lalo na 19. Wag kayong gumamit mga bro. Ano? Yan. So medyo luma ng motor mga bro kasi ano to, 2015 model na KTM. So gamit tayo dito mga bro ng 18mm na socket. So dapat 18 talaga ang gamitin nyo mga bro. Wag 18. Ay, wag 18. Wag 17 tsaka wag rin 19. Ayan o. Okay? So, gamitin natin yan. Luluwagan na natin. Yan. Tapos i-ready nyo na yung lagayan ng langis. Ayan. Ganito lang mga bro kadali yung pag-change oil. Basic lang, di ba? Yan o. Tigas, grabe. So, try natin barilin. Tigas. Mukhang matagal na itong napa-stock. Yan. So, okay lang naman mga gumamit ng impact kapag paluwag, no? Huwag pahigpit. Kasi pagka gumamit kayo ng impact na pahigpit, naku, delikado mga bro. Yan o. Ibaba lang natin to. Yan. Yun. Ayan o. Ganda yan mga bro. Tagalin natin. Meron kasi dito mga bro filter. Mukhang maganda pa Yan o. Haba maganda pa. Maganda pa yung langis niya. Kaya kung makikita nyo maganda pa yung kanyang oil mga bro. Pero palitan na natin yan para maganda. Diba? Ganun lang kadali mga bro. Napaka-basic lang. Pero tanggalin na natin tong ilalim. Habang pinapatulo natin yan, tanggalin na natin tong ilalim para ayos. Ayan mga bro, so update tayo So bali nakalas na natin yung sa may side tapos yung ilalim. Yun naman pala mga bro ay hindi na naman kailangan pala tanggalin to. Ito. Ayan, so meron kasi tayong tinanggal dito na dalawang Phillips screw, hindi na kailangan tanggalin. Yung pala, ang bolt nito ay nasa ilalim, ayan Ayan, ito dito. So pagka tinignan nyo lang dito, ayan, hindi siya nakikita hindi makikita. Ngayon pag sinilip mo sa ilalim, ayun, ayan. So, meron siyang dalawang alin na mahaba. Ito. Alin yan. Nakalagay dito sa ilalim. Ganyan. Yung pagtitinan mo lang kasi, kaya hindi natin napansin. Kasi sa Doc 390 mga bro, tsaka yung ibang version, hindi ganito Kasi nakapagkalas na tayo ng ganito, nakapag-install na tayo, hindi ganito yung design niya. So, meron lang dalawa dito. Ayan, dalawa dito. Na pag tinanggal nyo, makakalas na. Tapos yung apat dito sa ilalim. So, ito naman, meron pala siyang dalawang alin dun sa ilalim. Ayan. So, ganun lang. Kahit pala hindi natin tinanggal. Pero, mas maganda tanggalin natin mga bro para yung filter mamaya. May kabit natin yung... I-check kasi natin yung filter. Okay? So, pagka ganyan mga bro, nakalas na po natin. Pati yung slider natin, nakalas So, ito, dalawa yung ginamit natin kasi marami yung langis nito. 1.5 yan, kalasin. Ito yung kanyang oil filter mga bro. Ayan So, lilinisan po natin yan. Ayan. So, ayan yung ating langis. So, pagka ganyan, maganda yan kasi indication yan na hindi naghahalo yung coolant mo. Okay? Hindi naghalo yung coolant mo. Kasi kapag ka naghalo yan mga bro, kulay gatas po yan. Ayan. So, lilinisan lang natin to. Ayan. Kunting punas-punas lang mga bro. Ayan Ayan. So, wala naman siyang dumi. So, talagang alaga rin na may-ari. Ayos din. Unasan nyo lang yan. Kasi wala na. Yan. Okay? So, kapag ka napunasan nyo yan mga bro, ayaw pa na video natin. Pwede na po natin ibalik to. Yan. Balik natin. Yan. Ganyan dapat yan mga bro. Hindi ganyan. Kailangan nakapasok pa siya dun sa ilalim. Ayan. So, huwag nyo lang basta ipasok. Yan, nakaganyan po yan. Okay, tapos, punasan din natin to. Yan Yan.
Tapos, yan. Salpak lang. Ang ikot nito ay clockwise sa paghihigpit. Okay? Tapos dito mga bro, wag na wag kayong gagamit ng impact dito, ano? So ito na lang gamitin natin yung manumano. Yan. Yan o. Tapos kunting luwag lang. Okay na yan. So doon naman tayo mga bro sa kabila. Okay, so dito naman tayo sa kabila mga bro kasi check natin ito yung filter. Ayan, ito mga bro. Okay, so ito yung ating ito iba na pala to. Patay tayo dyan mga bro. Iba na yung nakalagay. Ito yung oil filter nya. Tapos gamit tayo ng 8mm socket dito. Yung kalasin natin ito. Yan. At ito. Mahaba na ito mga bro. Mukhang may something na dito ah. Okay. Kalasin natin. Yan. Di ba? Mas maganda mga bro kung mayroon kayong pangkuha na magnet dito kasi medyo mahirap sa sungkitin ano. Magnet sana kaso wala tayong magnet kaya sungkitin na lang natin. Yan mga bro, so gamit lang tayo nito, medyo matulis. Sungkitin lang natin. Yan. Oh, ha? Oh, ha? Yan mga bro. Yan. Okay. So, ito mga bro yung filter. Yan. So, ito, kung makikita nyo, maganda pa, ano. So, hindi pa siya ganun kadumi. So, pwede pa natin ito ibalik mga bro. Yan o. Ganda pa, di ba? Pero kung meron kayong budget, pwede na. Pero yung may-ari, hindi pa naman nagbigay ng budget, ay kakabit muna natin. So pinakita ko lang sa inyo mga bro kung paano ba kalasin yan, ano, paano kalasin at kung paano palitan. So pupunasan na rin natin to. Ayan mga bro, oh. Diba? So malinis na yung loob. Kailangan nyo mga bro, linisan nyo rin yung loob, ano. Malinis na yung loob. At yung filter, balik natin. Yan, kailangan ganun siya kalalim, ano mga bro. Tapos ito yung cover natin. Ayan. Sininisan nyo lang yan mga bro. Yan. Tapos salpak lang. Baliktad. Dapat nababasa nyo yung pangalan. Ayan may nakalagay yan, no? Oil change. Dapat nababasa nyo. Yan. Okay. Tapos yung kanina papalitan na natin to. Ito kasi yung nakalagay dyan kanina mga bro. Mayroon siyang washer. Okay. So papalitan natin siya ng panibago. Ayan, palitan natin siya ng panibago. Pero mukhang ano kasi ito mga bro eh, oh. Yan, oh. So, ipitan na natin. Ang tanong, nasan yung isang bolt? Nawawala mga bro. Nasa na yun? Nawawala. Ito kasi pasok, oh. So dito pasok siya. Ngayon, kung tatanggalin natin to, kaya natin tanggalin. Kasi may mga bolt siya mga bro, eh. Tanggalin natin. Try. Yun, hangganan. Kaya nilagyan ng washer. Kasi, ano, sumasayad. Kaya siya nilagyan ng washer. Okay? Pwede rin naman yung ganun diskarte. Pero gagawin natin dito mga bro, putulan na natin to. Tapos ito yung isa, sabit na natin. Or try muna natin maghanap ng kaparehas nito mga bro. Ayan.
Dito mga bro, ano, sa paghigpit, alalay lang po. Kasi maliit lang talaga yung bolt niya. Kapag ka napasobra kayo ng higpit, sigurado putol yan. So balikan ko kayo mamaya, maghanap muna tayo ng bolt. Yung sakto-sakto sa kanya. Ayan mga bro, so nakakuha tayo. Ayan. So bolt, parehas sila. 8, tapos medyo maikli. So try natin. Ayan o. Oh, ayos naman pala eh. Pasok na pasok din naman mga bro eh. Ayan. Okay, wala kasi naman yung motor mo. Ha? Wala kasi naman. Oo, kaya mo yan. Ayan o. Yan mga bro. Okay. So, panok na. So, pagkatapos yun dyan mga bro, dito naman tayo sa may salangan na yun. Ayan. Ngayon sila kayo mga bro, medyo malakas ang ulan o. O, di ba? Kaya medyo maingay talaga mga bro. Kawawa yung AC natin o. Pupukak-pukak naman niya. Puno na ng tubig yun eh. Ayan o. So, dito mga bro, tanggalin nyo lang tong salpakan ng langis natin. So, lagyan nyo ng basahan para hindi masugat, no? Lagyan nyo ng basahan para hindi masugat. Tapos, ayan. Okay. So, tanggalin natin. Yan. Tapos, maglalagay tayo ng oil. So, ang gagamitin natin ng oil dito mga bro ay, ayan, yung Hebron. Kita nyo yan? So, 2050 mga bro. Ayan. So, ito kasi ay dala na ng may-ari. Ito na yung gagamitin natin mga bro. So, set kalahati. Kasi ito ay 1 liter. So, ibig sabihin, 1,000 ml. 1,000 milliliter is equals to 1 liter. So, 1.5. So, iset kalahati ang gagamitin natin dito. Okay? So, kailangan nyo natin ng imbudo para walang tapon mga bro. Kailangan nyo ng imbudo. Kasi pag nilagay nyo dito, sinalin nyo lang, wala kayong imbudo. Possible mga bro na matapon. Kaya gamit tayo ng imbudo. Ayan. So, gamit tayo mga bro ng imbudo. Yun o. Diba? Ayan. Hindi, matigpaayos saan? Dahil magking mga pisa pa. 2050. Dali natin. Ganda diba oh? Uy, lapot. Wag mahal ka kita. Ayan, so ito mga bro ay pangalawang salin, 500 ml lang kailangan natin. Ayan. Yun. At kaya syempre pagkatapos yan mga bro, yan, tanggalin nyo syempre yan. Diba? Tapos punasan nyo. To. So mahalaga mga bro, mayroong o-ring yan. Ayan o. Pagkasira na yan, palitan nyo na lang. Meron naman nabibili ng mga o-ring para hindi tumagas. Tapos, yan, tamang higpit lang dyan. So, bago nyo higpitan, sintro nyo muna. Yan o. Yan. Okay? Tapos, slice natin. Yan. Okay na mga bro. So, ganun lang po kadali. Yan. So, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano natin ibabalik kasi masyado lang haba yung video natin. So, ibabalik na natin yung araro niya, ano mga bro. So, ganun lang po kadali yung pag-change oil ng KTM Doc 200. So, napaka-basic lang. Doon lang tayo nadali kasi magkakaiba pala sila ng version 1, yung 390 at yung ibang depende sa version. Nagkakaiba-iba dun sa pagkakalas nun. Ayun kasi mga bro, nasa ilalim eh. Kaya nadali tayo kanina. Pero ayos lang yan. Experience na natin yan. So dagdag kaalaman na naman natin. So hanggang dito lang yung video natin. So doon sa nag-request, pasensya na mga bro kung ngayon lang tayo nakagawa ng video. Maulan. So hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat mga bro. At ride safe po palagi. Alright.